Hi mga sis! Ayan, welcome back po sa aking video tutorial. Ayan, magre-reband po tayo ngayon ng ating regular client. So ito, ang status ng kanyang buhok is almost mga 1 taon mahigit na rin po ang kanyang reband. So ayan makikita, so medyo damage na rin, and then kasi dahil sa pagkukulay, and then ang texture ng buhok nito is medyo kinky na kulot. Ayan. So, ang gagamitin po natin na pang-reband, itatry po natin itong Valentano 3-in-1 one-step rebanding. So, made from Italy to. So, itatry ko po ito kung maganda talaga yung sinasabi nila, mas mapapadali yung pagre-reband natin. So, ayan. Syempre, pagkatapos natin i-analyze ang kanyang buhok, so, prepared po natin yung gagamitin nating gamot. Ayan. Siyempre, unahin natin dapat i-shampooin po muna natin ang ating customer. Ayan. And then, gawin po natin yung proper sectioning. So, ayan. Section ko lang po siya into 4. Ayan, para mas maganda yung distribution po ng ating gamot na pang-reband. So, ayan. Yan, syempre uunahin natin palagi. Ayan, dito tayo mag-uumpisa sa nape area or dito sa likod. Ayan, kasi dyan yung matagal mag-process dyan matagal ma-process yung gamot na pang-reband. So, ayan. Section lang natin siya ng huwag masyadong makapal, huwag din masyadong manipis. So, ayan, tinatry ko dyan makita kung hanggang saan ko i-apply yung gamot na pang-reband. Yan, syempre, kailangan, ang unating a-applyan is yung mga regrowth. Hindi natin muna lalagyan yung part na dating na rebrand dahil iba yung process nun. So, yan, para makita natin, syempre, diba, kung hanggang saan natin ilalagay yung gamot. Medyo lalagpasan lang natin yung konti dun sa pinagdugtungan ng dati nang na-reband, tsaka yung sa regrowth. Yan, para hindi tayo magkaroon ng parang yung nagkakaroon ng wavy doon sa part na yun. Medyo ilalagpas lang natin siya ng konti. Ayan. Ayan, sa mga nag-uumpisa pa lang, ayan, ganyan ginagawa ko para mas makita ko. Ayan, nilalagyan ko rin ng parang palatandaan para hindi sumobra. Kasi once na nasobrahan ka doon sa part na dati nang rebanded, minsan, ayan yung, syempre, dahil dati nang rebanded yan, mas madali ang maluto. So, ang nangyayari, nagkakaroon ng damage kapag nasobrahan ka masyado sa pag-a-apply ng gamot na pang straight. Ayan. So, kailangan natin well distributed po yung product na ilalagay natin para pantay-pantay mapepenetrate ng maayos sa buhok yung gamot na ina-apply natin, at saka para sabay-sabay din maluto. Ayan. May iwasan natin ang pagkakaroon ng back job. Ayan, mas maganda kung syempre minamassage para talagang masipsip ng buhok yung gamot. Kasi nga, dahil sa status ng buhok ng ating client is wavy po talaga yung buhok niya, and then madaling bumalik kapag hindi maayos yung pagkakariban sa kanya. Tapos yung status po ng buhok nito, madaling talagang mag-dry yung mga dulo. Kasi kahit anong ingat mo dyan sa talagang yung status ng buhok niya is yung ganyan. Lalo na pag mga medyo kinky, ang problema talaga niyan is yung mga dulo is madaling ma-damage, madaling mag-dry. So, ingat-ingat lang din, lalong-lalo na sa pagpa-plancha. Siyempre, isang tip ko rin sa mga kapwa ko hairdresser na mga nag-uumpisa pa lang, ayan, bigyan natin at laanan natin ng time. Yan, kung yung tamang application po ng pang-reband, yung gamot na ina-apply natin. Kasi, yan din yung isang sekreto para mas maganda. At, syempre, kung tama po yung pagkaluto ng buhok, yan, hindi na tayo mahihirapan din sa pagpa-plancha. Kasi kahit anong diin mo or kahit anong ink paggamitin mo sa temperature ng pagpa-plancha mo, kapag hindi naluto talaga yung buhok ng ating client, hindi tama yung process niya, ayan, dyan tayo nagkakaroon ng back job.
So, yan, dito tayo sa part ng mandang sa face niya. Yan, sa gilid. So, ayan. Ganyan yung technique ko. Medyo binabanat-banat ko siya or yung para makita ko talaga kung saan yung part na lalagyan ko. Yan. At syempre, first time natin gamitin tong gamot na to, syempre, alalay lang tayo. Lalo na pag bago yung mga gagamitin nating mga product na hindi pa tayo familiar, yan, bantayan natin kung gaano siya kabilis ma-process. So, ayan, natapos ko nang applyan lahat ng part na mga regrowth. Ayan, mapapansin nyo, yung may mga kulay, hindi ko yan nilagyan ng pang-reban kasi ayan yung part na dati na pong na-reban. Ayan, so after, binabad ko lang po yan ng mga 30 minutes and then proceed po tayo, i-check natin yung status ng buhok ng ating client kung pwede na tayong mag-reapply. Ayan, so dyan sa part na yan, medyo nag-react na po yung gamot sa buhok ng ating client. So, nagre-reapply na po ako. Ayan. Pinapadaanan ko ulit ng gamot yung part na nalagyan na and then binababa ko po dun sa part na dati na pong na-reban. So, nakita nyo, kumuha po ako ng treatment, yung hair mask ng Bremod. So, yan. Nilalagyan ko rin po yung mga dulo niyan para hindi ako magkaroon ng mga dryness dun sa dulo kasi yan yung problema natin sa buhok ng ating client. So, alalay lang din po tayo sa spray water. Yan, sa pag-i-spray po ng tubig, yan, para medyo ma-dilute po or mapabagal yung process ng pagluluto dito sa may bandang dulo kasi yan nga, dahil rebanded na po yan and then may color pa. Diyan, sa pagre-reapply din po ng gamot, yan, section by section din po tayo, parang katulad lang din kanina. So, pagtapos po natin mag-reapply ng gamot, ibabad lang din po natin yan ng 30 minutes. And then, check po natin kung naluto na yung buhok ng ating client. Ayan, wag po tayong magmamadali or wag tayong wag po natin i-skip yung ganong process na mag-hair strand test po tayo or magna-knot test po tayo para ma-check po natin kung talagang naluto na po yung buhok ng ating client. And then, pagtapos nun, banlawan lang din po natin ng tubig. Ayan. Banlawan po nating maigi yung walang matitirang mga product dun po sa buhok ng ating client kasi nagsasanhi din po yun ng damage. So, ayan. I-blower lang po natin ng wag po masyadong mainit. Ayan. Nasa medium lang po. Nasa low. Yung parang ano lang po. Yung parang cold lang po yung ginamit ko dyan kasi nga dahil para maiwasan ko rin yung pagkakaroon ng mga damage dun sa buhok ng ating client. Ayan, dahil nga 3-in-1 na po yung ginamit nating pang-reband. So, ang ginawa ko dyan, medyo pinatuyo ko lang up to 80% yung buhok ng ating client. And then, dahil napanood ko din na video tutorial ng product na ito is isinunod po nila yung pag-a-apply ng treatment o yung Brazilian. So, ang ginamit ko po dyan is yung Perfect Bliss din po. Ayan, kasama din po yan ng product ng Valotano. Ayan, maganda po yan sa mga dry, frizzy, ayan. So, keratin protein, ayan. Yung ginamit ko pong treatment, so, in-apply ko lang din po yan. So, parang pag-a-apply din po ng pang-reband, so, section by section din po. Ayan. After po nyan, ibabad din po natin ng 45 minutes, and then, tsaka po natin siya i-blower. Hindi na po yan binabanlawan. Yan po yung type ng Brazilian na hindi na binabanlawan. So, ayan, tapos ko na po siyang applyan. Ayan, i-process lang po natin yan ng mga 45 minutes. And then, ayan. So, punta na po tayo sa pag-blow dry.
So, syempre, gamit po tayo ng medyo wide tooth comb. Yan. Para sa pagbo-blow dry. Ayan. Ayan. Kasi medyo basa-basa pa po yung buhok ng ating client dahil medyo dinamihan ko rin po yung paglalagay ng product. And then, ang maganda po dyan sa pang Brazilian na yan, hindi po siya masyadong masakit sa ilong tsaka masakit sa mata. Yan. Kasi yung ibang pang Brazilian, talagang ang sakit sa lalamunan tsaka sa mata talaga. Talagang yun ang masasabi mong tiis ganda. Pero ito dahil yan yung perfect bliss na yan. So maganda siya, hindi siya masyadong masakit sa ilong. Yan, after po natin na ma-blow dry, yan, proceed na po tayo sa pag-hair iron. Yan, ang kinagandahan po nito sa 3-in-1 na to na collagen rebonding ng Valutano is ayan, isang beses lang po tayo magpa-plancha. And then, ayan, tapos na po yung process na yan. Siyempre, paper thin lang po tayo sa pagpa-plancha. Ayan. Ganyan po. Section by section po ang ating pagpa-plancha para talagang maluto po ng init ng plancha yung buhok ng ating client. And then, siyempre, ang ginamit lang po natin na temperature dyan is 180 to 200 lang po na init ng ating plancha para maiwasan din po natin ang thermal damage. Yan, yung thermal damage po kasi, yan, mahirap din po yan i-repair. Yan, nagkakaroon din ng mga, dyan nasusunog yung buhok ng ating client. Yan, kaya kailangan alam po natin yung tamang temperature na gagamitin natin sa buhok ng ating client. Yan, syempre sa mga baguhan pa din na sa mga gustong sumubok din sa mga gantong profession, ayan. Yan, nood lang po kayo ng mga video tutorial. Marami po tayo niyan sa YouTube. Ayan, ako kasi trinay ko rin tong gamot na to. Syempre, dahil marami nang lumalabas ngayon ng mga product, ayan, ito mas pinadali na yung pagre-reband natin. Pero ito, maganda to sa mga hindi masyadong sobrang kinti. Parang, syempre, iba pa rin talaga yung traditional na reband. Yan, na may 1 and 2. So, ito kasi 3-in-1 na. Pero, ayan, dahil trinay ko nga to dito sa medyo kulot na client ko. Ayan, tingnan natin kung ano kung habay ba siya. Kung pwede rin ba siyang makipagsabayan sa mga traditional rebanding set na ginagamit natin. At ang masasabi ko talaga as in, mapapadali talaga yung pagre-reband mo dito. Kumbaga, dati, kasi ako tumatagal ako minsan ng mga 6 hours to 8 hours, depende po sa kapal at haba ng buhok ng ating client. Ayan, ang maganda rito, mga nasa 4 hours to 5 hours na lang talaga yung gagawin mo. Madadagdagan lang siya kung magpapatong ka pa po ng hair color. So, ayan, dahil nga may gagawin pa po ako dyan sa buhok ng ating client. So, ang plano namin is ipahinga lang yan ng mga 1 week. So, iha-highlights ko naman siya, di ba? Bonggang hair transformation ang gagawin natin. So, ayan. Ayan, malapit na po ako matapos dyan sa pagpa-plancha. And then, voila! Ayan, tapos na yan. Ganyan na siya. Ayan, ito na ang ating finishing product. So, ayan, tapos na po tayo sa ating pagre-reband. So, ina-applyan ko na lang po yan ng treatment ng Bremod. Ayan. So, para, yan, mas maging shiny siya. So, ayan, diba?
napadali ang ating pagre-reband mga sis. So, pwede pa tayong bumanat ng another customer, di ba? Yun yung maganda dito sa Valetana 3-in-1 rebanding. Ayan. Ang maganda rin, yung amoy niya is hindi siya masyadong mabaho katulad ng mga nakasanayan natin ng mga pang-reband. Ayan. So, pwede siguro siya sa mga sensitive na mga hair scalp, katulad ng iba kong client na medyo sensitive sa amoy kasi may mga sinus. So, pwede mo siyang gamitin. So, ayan, flex na lang natin, 'di ba? Oh, ano na siya, smooth. So, ayan, 'di ba? Aura mo na yan, te. Yan. At syempre, tapusin niyo po yung video na to. Sa huling part na po ito. Ayan, makikita natin kung happy or wala ang ating pag-reband gamit ang Valetana 3-in-1 Collagen Rebanding. So, ayan. Watch na po mga sisi. Ayan, send po ang ating client. So, ayan na po ang kanyang after wash result. Ayan, masasabi ko maganda rin tong gamitin, lalo na kung sa mga, yung gusto mo is yung hindi masyadong bagsak na bagsak yung pagkakariband sa'yo. Yung parang may volume pa rin. Yan, maganda po tong gamitin. Ayan, mas prepared ko po siyang gamitin sa mga ganon. Ayan, parang 'di ba? Ang ganda pa din, straight. And there you have it, mga sisi, mga sis. So, thank you for watching. Have a great hair day, everyone.